Narito na ang PTV Balita Ngayon. Mariing kinundina ng Department of Education o DepEd ang pamaril sa prinsipal ng Santo Tomas North sa Jaén, Nueva Ecija. September 19 nang pagbabarilin ang prinsipal na si Eden Dakis habang papasok sa paaralan. Nagawa pang makapasok sa gate ng eskwelahan ng biktima habang naghihintay ito ng saklolo. Sa ngayon, nagpapagaling na siya sa ospital. Suspendido naman ang pasok sa Santo Tomas Elementary habang patuloy ang sinasagawang investigasyon. Nakikipag-ugnayan na rin ang DepEd sa mga otoridad upang matukoy ang motibo at nasa likod ng krimen. Samantala, patuloy ang paalala ng FIVOC sa mga lugar na apektado ng smog o VOG mula sa Bulkang Taal. Payo ng FIVOC sa mga residente, iwasan munang lumabas ang kanilang mga tahanan kung hindi mahalaga ang lakad at magsuot ng N95 mask. Nitong Lunes, umabot sa higit 4,000 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan. May mga naitala ring 6 na volcanic tremor. Sa ngayon, nakataas pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Most probably, yung naapektuhan po talaga kahapon ay yung part ng Agoncillo din sa Nicolas kasi yung drift ng hangin ay papunta po sa southwest. Samantala, sa puntong ito, alamin naman natin ang iba pang mga balita mula kay Jesse Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat Alan ug maayong adlaw. Gisulong na sab karon pagbalik sa konseho sa Dakbayan sa Subo ang implementasyon sa ilahang ordinansang rice conservation. Hapit sa napo katuig na ang nakalabay, human nga formal nga nahimong ordinansa ang rice conservation sa Dakbayan. Nagmando kini sa tanang kan-anan, restaurant lakip na ang mga fast food chains nga maglakip og half rice sa ilang menu. Matod ni Cebu City Councilor Mary Ann de los Santos, tumong sa ordinansa nga makatabang kini nga di masayang ang kanon sa mga konsumidor. Pahamtangan sa og multa ang mga kananan nga di mosunod sa maong ordinansa nga monitor sa City Health Office. If you go to the restaurants now, it is not part of their menu. Half price is not part of their menu. Diba? So if you put half price there, you have an option. Some, they order 1 cup of rice, but they cannot finish it. You know, had they implemented this 9-10 years ago, this could already be a normal course of all chain of restaurants, whether you're class A, class B, class C, D, E. That, you know, it's just putting in your menu half price. So this is what I'm trying to tell everyone. I deliver this privileged speech because let's go back to the basic. It's practically the conservation issue. Samtang sa laing bahin, formal lang napirmahan sa Dakbayan sa Sugbo o sa Dakbayan sa Mandawi ang usa ka Memorandum of Agreement alang sa rehabilitasyon sa Butuanon ug Mahiga River. Mismo sila Cebu City Mayor Michael Rama ug Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang milagda sa MOA sa City Hall sa Dakbayan sa Sugbo. Nahitabo ang pinirmahay human sa duha ka adlaw nga Collaborative River Governance Forum, Two Rivers, One Movement, nga gitambungan sa business sector, akadim ug mga ahensya sa gobyerno sa duha ka dakbayan. Nalatid sa MOA nga ang duha ka dakbayan magtinabangay sila sa pagsulbad sa nagkagrabi nga baha ug sa rehabilitasyon sa Butuanon ug Mahiga River. Karong Nobyembre, mag-abot ang mga sakop sa tukurong Technical Working Group sa duha ka LGU aron sa pagmugna og action plan. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jesse Atienza. Balik sa inyo, Alan. Daghang salamat, Jesse Atienza. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako si Alan Francisco. Magandang hapon.